Ito lang yung campaign na kakailanganin mo to launch yung kanyang FB ads or yung ads mo. In this video, isi-share ko sa iyo yung Facebook ads simple strategy na pwedeng makatulong sa iyo to 10x or 20x your result on Facebook ads. We will be using a AI tool and yung mga resources na dapat alam mo at ginagamit mo on doing Facebook ads. Pag-usapan natin is the strategy. So sa Facebook ads, maraming mga strategy na magsasabi sa'yo when it comes on scaling, strategy, step by step na pwede mong panoorin sa YouTube. Marami yan. Marami rin akong mga video na available sa YouTube. But ang strategy na i-share ko sa'yo is, I believe, hindi mo pa to alam before or first time mo tong maririnig. Or maybe nagawa mo na siya pero this one is my new approach on scaling my ads. Personal and sa mga clients ko from 10,000 to 100,000 a day. More than pa doon. So, ang strategy na isa-share ko sa iyo dito sa ating training, strategy. So, basically, ang una nating pag-uusapan dito is you need to identify sino ba yung mga competitor mo. Maraming mga advertiser na hindi nila kino-consider, ayaw nilang aralin yung mga competitor nila. And alam mo ba, para mag-work ang Facebook ads mo, competitor research or market research is one of the best strategy para malaman mo at ma-validate mo kung magiging successful ang paid ads na gagawin mo. So, dito kailangan meron kang market research. So, market research or competitor research. Number 2, pag-uusapan natin dito is i-share ko sa iyo yung tool na tinatawag na ad library. Number 3 is the FB ads structure. Kahit bago pa lang ang ads mo, pwede mong gamitin yung structure na to. And yung structure na to is designed para ready ka kung mag-scale ka later on. Okay? So, okay ba yun sa'yo? So, let's do this. Pag-usapan natin. So, ang una natin gagawin is pag-aaralan natin sino ba yung mga competitor mo. So, you need to identify kilala mo dapat yung mga competitor mo. Let's say for example, so una, makikita mo dito one of my ads. So, I will be running multiple ads, multiple campaign, multiple ad account. And as you can see here sa isang ad account na minamanage ko, that's February 4. Makikita mo dito yung spent, ayan, 63. So, ganun kami ka-eager pagdating sa FB ads. Isa sa mga ituturo ko sa iyo is yung structures. Kaya, kailangan mong mapanood yung video na to hanggang sa dulo. So, bago yon, dito muna tayo sa competitor. I will be using ChatGPT and DeepSeek. You're not familiar sa DeepSeek, ito yung bagong AI. So, basically, same lang naman sila na tool, pero i-compare natin kung saan mas maganda. So, dito, meron akong ibibigay na prompt, no? Prompt, ibig sabihin, ito yung request na ibibigay natin or instructions na ibibigay natin sa ChatGPT. So, yung prompt na to is, pipaste ko lang dito. So, you can see here, pipaste ko lang din dito sa DeepSeek. Write me a list of my top 30 competitors for this brand. Okay, let's say 20. Okay lang yan. Anta brand. Here we go. Anta.ph. Copy-paste ko lang. And then, ilalagay ko dito yung website. Tapos, isa-submit ko. So, ganun din naman dito kay DeepSeek. So, pareha sila mag-generate. Ayan. Okay, not available si search. It's okay. Okay. Big brands, global recognition powerhouse, Nike, Adidas, Puma, Under Armour, Reebok, New Balance, Skechers. Okay, great. So, dito naman kay ChatGPT, ang number 20 niya is Decathlon Philippines. Si DeepSeek, ang number 20 niya is Active Pan Philippines. Athlete and Titan 22 and so on. So, magkaiba sila ng ibinigay. Pero, hindi naman nagkakalayo. So, meron ding description kay DeepSeek. Global leader. Nice. Leader in sportswear with a strong digital presence with extensive Facebook ads campaign. Grabe, no? Nike Philippines. So, eto mukhang okay to. Dahil alam mo na yung mga top competitor brands mo, aalamin mo na kung ano yung mga ginagawa ng mga competitor mo. Kasi, importante na dapat alam mo yung approach nila para meron ka ng clue. Kasi, validated na yung mga ginagawa nila. And sila yung mga may malalaking budget sa paid ads. Ibig sabihin, kung mag-run ka ng ads, meron ka ng idea or clue kung ano yung mga type of ads na ginagawa nila. Toyota.com.ph,
So, ikakopy natin yung link. Ayan. Ipapakita ko rin sa'yo. Ang gagawin mo dito is i-edit mo lang, change, send, then ganun din naman kay ChatGPT. Okay? Any sa dalawang ito, ChatGPT man or DeepSeek ang ginagamit mo, walang problema. Okay din naman yung binigay nilang research. Top 20 competitors ng Toyota, Mitsubishi, Honda. Ilalagay mo yung sarili mo dun sa mga other competitors mo. Kaya, meron kang competitor research. So, mas maganda yung mga competitor mo is merong website kasi kayang aralin ng AI yung mga nice 18 BYD nandito na, no? So, let's see. Search natin Mitsubishi Motors Philippines or Mitsubishi. Okay, let's see. 99. Eto. In majority dito mga ano to, mga agent, no? So, makikita mo dito may mga ads sila. Ayan. Okay. Pare-pares ng type ng ad, pero yeah, hanap ka ng something na mapapa-stop ka dun sa pag-run ng ads. But this one is Mitsubishi Motor Philippines, parang sariling campaign yata nila. So, okay din yung campaign nila. Yan. That's what I want. Nice, nice. This one is video. Okay to? Video. Caravan. Ayan. L300 naman. Okay? So, yung karamihan naman dito, mga images lang. Ito, yung mga ads manager. Okay? Pages ng mga seller. Ngayon, nagkaroon ka na ng idea kung saan mo hahanapin yung mga best ad dito sa Facebook. And isang way din para malaman mo na nag-work ang paid ads is depende yan kung gaano katagal nakaraan ng ads. This one kasi is walang nakalagay na eto, nakalagay dito February 3, meaning kahapon lang kasi February 4 ngayon. Kaka-launch lang nito. So, ang gagawin mo is pwede mong i-filter. Ayan. Impression date. Almost 1 month running. So, total active times in 2 hours is platform dito sa pababa. Ayan, January 23. So, meaning to say, kapag yung ad na to is nag-run siya ng 2 weeks to 1 month or more than pa, ibig sabihin, effective yung ads niya kasi hindi niya pinapatay yung ads niya. Kumbaga nag-work siya. So, that's one of strategy na kung saan mababalidate mo kung running or effective yung ad kapag running na siya ng multiple months. More than 1 month na nag-run. Kung meron kang makitang ad na 1 year nag-run, ang ganda nun kasi sobrang effective ng ad na ginawa niya. So, yun yung isang tip. Ngayon, paano naman yung strategy kapag mag-run lang ako ng ads, yung tinatawag na FB ads structure. So, sa FB ads structure, ang gagawin natin dito sa ad account, papakita ko sa iyo. Okay? So, magkikreate tayo ng campaign dito sa ad. And then, depende sa ad na ginagamit mo, kung engagement ka, pwede mong gamitin sa engagement, papunta sa send message. Kung sales naman, sales. So, let's say engagement. Click mo yung continue. Manual engagement campaign. Then, here we go. So, ngayon, ang gagawin mo is magkikreate ka ng multiple campaign. Let's assume, bago ka pa lang sa pag-run ng ads at kumbaga first time ka mag-run ng ads, first time ka rin sa pag-explore ng ads manager. So, all you need to do is to create 3 ad campaign. So, basically, ang una nating campaign na gagawin is you need to create a campaign na tinatawag na scaling. Okay? Scaling campaign. So, yung scaling campaign na to means dito mapupunta lahat ng ads mo na nagpe-perform. So, hindi ko na i-demo sa'yo how to set up ads manager, how to create. Basta, ang goal is lahat ng mga performing ad mo na nag-work is dito mapupunta. Okay? So, another one, gagawa ulit tayo ng another ad or campaign na kung saan papangalanan mo naman siya ng testing campaign. Basically, yung campaign na to is dito mo ilalagay yung mga ad set na gusto mong i-run. So, by the way, naka CBO or non-CBO, it works to. Kasi itetest naman ng campaign mo yun, yung mga ad, yung ad set mo. So, this one, dito ka magpa-publish ng multiple ad set na kung saan, once makita mo na maganda yung performance ng ad set na to, is i-duplicate mo siya at ilalagay mo siya sa scaling campaign. So, gets mo yon?
So, ano naman yung last structure na dapat meron ka? Ayan, retargeting campaign. So, coach, ano naman yung retargeting campaign? Retargeting campaign, ito yung ad campaign or ad set mo na i-launch na kung saan papakita mo lang sa mga taong nakapanood ng video, nag-engage sa page mo, pwedeng pumunta sa website mo, and by creating an audience. So, yung custom audience. So, basically lang, strategy na to, kapag binalikan natin yung campaign na yon, meaning, yung structure na to, kapag binalikan natin yung structure na to, ito yung structure na tutulong sa'yo para, di ba, ma-separate mo yung mga ad mo na nag-work at sa mga hindi nag-work. Kapag dito sa testing campaign, let's say yung isang ad set mo na to is nag-perform yan, and maganda yung naging status ng ad mo, and maganda yung naging performance, ang gagawin mo dyan is, siya yung iduduplicate mo. By the way, hindi ko siya ma-duplicate dahil unsettled yung ad account na to na demo natin. But basically, iduduplicate mo siya at iyon yung ilalagay mo sa saan? Sa scaling campaign. Okay? So gets? Lahat ng mga ad set na magbibigay ng magandang performance or magandang results is ilalagay mo yon sa scaling campaign. Alright? Gets ba yon? So meaning to say, yung structure na pag-isapan natin is mas mabilis mo ma-organize yung ad mo at hindi ka ngayon mahihirapan na makapag-scale. And don't worry about scaling. Basta sa testing mo, lahat ng campaign mo, make sure to run multiple campaign. Mas marami, much better. Then, yung mga mag-work na ad set, no? Yung mga ad mo dun sa testing mo is i-move mo yon sa scaling campaign. And once nandun na sila sa scaling campaign, ang gagawin mo is i-increase yung budget, pwedeng gradually, or pwede mo rin namang lakihan kaagad yung budget mo. So, basically, ngayon 2025, there's a lot of changes pagdating sa FB ads. And, dati, it works yung mga ad na talagang dahan-dahan mo na i-increase yung budget. But right now, napansin namin, even though kahit na i-increase namin ng mabilisan yung budget, still, na-maintain namin yung cost. Ngayon, meron kang isa-set na benchmark. Kapag yung sinet mo na benchmark is biglang nag-drop, meaning mag-stop ka sa scaling. Pero kapag nakikita mo tuloy-tuloy ang scaling mo everyday, nagdire-diretso, yung ROAS mo is stable, tuloy-tuloy mo lang yung scaling. So meaning, nabibigyan ka ni Facebook ng magandang conversion. So that's the strategy of doing FB ads. So kung babalikan natin, market research, this one, nag-market research tayo kanina, and then ginamit natin yung tool na FB ad library, that's free. And next is the FB ads structure. Ano yung FB ads structure na pinakita ko sa iyo kanina? FB ads structure na kung saan gagawa ka muna ng 3, 1, 2, 3 campaign. So, ang 3 campaign na yon is testing, okay, retargeting, walang problema kahit hindi magkakasunod yan. And then, this one is the scaling. Ayan. So, by creating multiple campaign per offer or product or sa isang client mo, ito lang yung campaign na kakailanganin mo to launch yung kanyang FB ads or yung ads mo. Testing campaign, retargeting campaign, hindi pwedeng mawala to, sayang yung mga traffic or mga nagpakita ng interest, and the scaling campaign. Alright, so hopefully nakatulong sa'yo yung short video na to. And kung marami ka nakuha na tips and value, any questions, feel free to comment dyan sa ibaba ng video na to. And sobrang happy ko na sagutin yung mga katanungan nyo. This is Coach Jay. See you on the next one.